July 20, 2024, nang masiyang tumungo ang young actor na si Sandro Mulak sa GMA Gala para makihalubilo sa mga big bosses ng Kapuso Network at mga kasamahan sa industriya ng showbiz. Lingid sa kanyang kaalaman na ang gabing iyon ang siyang magbubunsod ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang issue na kinasasangkutan ng young actor na si Sandro Mulak at ang mga aligasyon ng pang-aabuso laban kina Jojo Nones at Richard Cruz ay pumukaw sa atensyon ng publiko. Lalo na matapos ilabas ng National Bureau of Investigation ang CCTV footage. Si Sandro Mulak, isang bagong aktor, ay nagsampa ng reklamong sexual harassment laban kina Jojo Nones at Richard Cruz na parehong independent contractors ng GMA Network. Ayon kay Sandro, nangyari ang insidente noong madaling araw ng July 21, 2024 sa hotel kung saan naka-check-in sina Nones at Cruz. Sinasabi ni Sandro na nilagyan ng pampatulog ang kanyang inumin at inabuso siya ng dalawa matapos siyang imbitahan ng mga ito sa kanilang hotel room. Isang paratang na mahigpit na itinanggi ni Nones at Cruz. Noong August 22, 2024, inilabas ng NBI ang CCTV footage na nagpapakita ng mga ikinilos ni Sandro noong umaga pagkatapos ng umano'y insidente ng pang-aabuso. Makikita sa footage na bumalik si Sandro sa kanyang hotel bandang 6:53 a.m. na halatang balisa. Napansin ng NBI personnel na iba na ang lakad ni Sandro. Hindi umano pangkaraniwan ang bilis at ang kanyang kilos ay nagpapakita ng pagkabalisa at pagkalito. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Sandro na pagkatapos ng insidente, nakaramdam siya ng takot, kahihiyan at matinding physical discomfort na nagdulot ng kalituhan sa kanya. Binanggit niya na sobrang nahilo siya at kinailangan niyang maupo sa sahig ng lobby ng hotel habang hindi makapagdesisyon kung magsusumbong ba siya sa pulis o lalapit sa kanyang pamilya. Sa huli, pinili niyang sabihin na lang muna sa kanyang mga kaibigan dahil sa sobrang kahihiyan at takot. Ang paglabas ng CCTV footage ay nagdulot ng malawakang simpatya para kay Sandro, kung saan marami ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya sa insidente. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi rin ni Sandro ang kanyang emosyonal na nararamdaman at sinabing, "Dalawa kayo at isa lang ako. I will never be the same again." Na nagpapakita ng malalim na epekto ng pangyayari sa kanya. Formal na nagsampa ng reklamo si Sandro sa Department of Justice noong August 19 upang humingi ng hustisya para sa umano'y pang-aabuso. Parehong itinanggi ni Nones at Cruz ang mga akusasyon ni Sandro laban sa kanila at nanindigan na wala silang kasalanan at wala umano silang ginawang mali sa pakikitungo kay Sandro. Sa kasalukuyan ay patuloy na iniimbestigahan ang kaso at ang CCTV footage ay magiging mahalagang ebidensya sa paghahanap ng katotohanan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling hati ang entertainment industry at ang publiko sa issue. Habang naninindigan ang mga taga-suporta ni Sandro na kailangan managot ang mga may sala. Ang mga supporters naman ni Nones at Cruz ay nananawagan para sa tamang proseso at humiling na huwag silang husgahan agad-agad. Ang magiging resulta ng kasong ito ay maaari magkaroon ng malaking epekto sa mga taong involved sa kaso at sa mas malawak na issue tungkol sa pang-aabuso sa industriya ng entertainment. Ang paghahain ng reklamo ni Sandro ng pang-aabuso ay siya namang nagbunsod sa iba pang artist na lumabas at ihayag na maging sila ay biktima rin ng sexual harassment noong bagong salta sila sa showbiz at nangangarap na sumikat. Ngunit piniling manahimik dahil sa takot at ayaw mawalan ng trabaho. Katulad ni na Gerald Santos at ang latest ay si Aaron Villena. Ano pong masasabi nyo sa talamak na issue ng panghaharas sa industriya ng showbiz? Paano kaya ito matutuldukan? Ayon nga sa batikang direktor na si Joel Lamangan, panahon pa ng kopong-kopong ay nangyayari na ang mga ganitong senaryo. At maraming sikat na leading man ngayon ang dumaan sa bading.